Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 24, 2025. Ayoko na po sanang susugan pa ang issue na ito. Kaugnay nga po ng naging pahayag ni Mayor Vico Sotto. Pero syempre, hindi ko matatanggap na aatakihin si Mayor Vico Sotto nang hindi po tayo nagtatanggol sa kanya dahil alam naman natin na ang kanyang ginagawa po, ang kanyang pahayag in particular ay para po sa ating mga kababayang Pilipino. Sino po ba ang umatake dito po kay Mayor Vico Sotto? Isang journalist din po, si Arnold Clavio. Pero balikan muna natin, ano ba ang balita kung bakit po nagsalita ng ganito si Arnold Clavio? Pinatutsadahan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang patikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggali niya noong nakarang halalan na si Sara Diskaya. Ang sabi ni Sotto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics. Bagay na sinagot naman ang kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babaw. Napapatrol, Victoria, tulad. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkaldeng si Sara Diskaya, kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Sotto ang screenshot ng interviews sa mga Diskaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babaw at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Sotto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Sotto na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ni Sara Diskaya. Dagdag ni Sotto, maaring walang ginawang ilegal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broadcast journalists o news personalities, kaya dapat puhunan ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Sotto, systemic ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan. Nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Sotto. Sa liham kay Sotto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 milyong piso para sa panayam. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ang kanilang content. Paliwanag pa nila, public interest ang basehan sa pagpili ng paksa para sa palabas. Sa kaso ng mag-asawang Diskaya, pinag-uusapan sila, kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi at ineri umano ng walang dagdag o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Diskaya, nasa nag-aakusa na umano na tukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Sotto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babaw na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam, na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga Diskaya. Nilinaw ni Babaw na ang naturang panayam ay para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel na tampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga Diskaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam at hindi pa umano lumalabas ang mga issue tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga Diskaya sa issue. May paalala naman si University of the Philippines. Okay, yan po yung nilalaman ng balita kaugnay ng naging pahayag ni Mayor Vico Sotto. Actually, ang mga concerned naman po dito, katulad ni Julius Babaw, hindi na nila pinalaki ito eh. Sabi niya, dininay niya lamang na walang 10 milyong bayaran. At dito naman kay Corina Sanchez, hindi naman po siya nagsalita talaga dito ng hindi maganda kay Mayor Vico. In fact, nakita ko po sa balita kanina na mas minabuti na lamang ni Corina Sanchez na magsaya sa Hong Kong Disneyland kaysa patulan pa ang issue po na ito. In short mga tol, hindi na dapat lalaki pa ito kung hindi po nasasawsawan ng iba pang mga personalidad. At dito sumausaw itong si Arnold Clavio. Ano po ang sinabi ni Arnold Clavio? Nagtataka ko, bakit parang nasasaktan si Arnold Clavio? Mamaya, meron po tayong babasahin na post nito pong si Morning Coffee Tots. At dati po itong nasa industriya. O nasa industriya talaga siya ng journalism. At marami po siyang revelasyon dito. No? Unahin muna natin ito pong post ito pong balita kaugnay po ng pahayag ni Arnold Clavio. Ayon po sa pep.ph,
Arnold Clavio, tinawag na irresponsable ang pahayag ni Vico Sotto. Basahin po natin. Nakahanap ng kakampi ang veteran broadcast journalist na sina Corina Sanchez at Julius Babaw sa katauhan ng kanilang kasamahan sa industriya na si Arnold Clavio. Sangkot sa kontrobersiya ngayon sina Corina at Julius dahil sa alegasyon ni Pasig City Mayor Vico Sotto na bayad ang dating interviews ng dalawang broadcasters sa mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Kabilang ang dalawang kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 15 construction companies na nabigyan ng pinakamalaking porsyento mula sa 545 billion pesos budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control projects. Sa pamamagitan ng Instagram post ngayong Biyernes, Agosto 22, 2025 o noong Biyernes, pinaratangan ni Arnold Clavio si Mayor Vico ng paninira at irresponsableng pagbibitiw ng mga pahayag. Nag-ugat ang panawagan ni Arnold mula sa Facebook post ni Mayor Vico tungkol sa dati at magkahiwalay na panayam ni Julius at Corina sa mga diskaya. Si Sara ang nakalaban ni Vico sa mayoral race nitong nakaraang May 2025 elections. Lumika ng ingay ang social media post ni Mayor Vico noong Huwebes, August 21 dahil sa pasaring nito sa kilalang journalist na pumayag interviewin ang mag-asawang diskaya kapalit umano ng 10 million pesos. Hindi nagustuhan ni Arnold ang mga pahayag ni Mayor Vico bilang pagtatanggol sa mga kasamahan sa broadcast industry na tumatanggap ngayon ng mga panghuhusga mula sa publiko. Isang mahabang mensahe ang kanyang ipinarating sa alkalde ng Pasig City. Sinimula ng veteranong kapuso broadcaster ang kanyang post sa pamamagitan ng isang makahulugang quote. When someone accuses you of doing something you're not doing, it's usually because there are the ones doing it. Pagpapatuloy ni Arnold, nag-post si Pasig City Mayor Vico Sotto sa kanyang FB account bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumasok sa politika. Hindi ba nila naisip na, uy, teka nga, ba't kaya handa tong magbigay ng 10 milyon para lang magpa-interview sa akin? Kasama sa mga post ng larawan ng panayam ni Julius Babaw at Corina Sanchez sa mag-asawang diskaya bago pa ang eleksyon noong Mayo. Bahagi ito ng pagpapakilala ng mag-asawang diskaya sa publiko dahil tatakbong alkalde ng Pasig City si Sara Diskaya. Sa huli, sabi ni Sotto, not ang exact figure pero alam nyo na. Okay? Ito po Arnold Clavio challenges Mayor Vico Sotto to show evidence. Hinamon ni Arnold si Mayor Vico na huwag itong magtago sa mga patutsada at maglabas ng mga ebidensyang magpapatunay na tumanggap ng bayad mula sa mag-asawang diskaya sina Julius at Corina. Saad niya, Mayor, kung meron kang matibay na ebidensya laban kina Babaw at Sanchez na nagpabayad sa mag-asawang diskaya para sila ay makapanayam, ilantad mo. Kung hindi ka sigurado sa 10 milyong piso, magkano ba? O mayroon ba? Dahil sabi mo, alam nyo na, hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo ang napaka-irresponsableng pahayag na ito. Gusto kong malaman, tulungan mo kami. Huwag kang magtago sa mga pasaring, parinig o haka-haka. Dahil sa industriya namin, mahalaga ang terminong verification ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdadaanan ng isang balita bago ito umere. Sa amin, sa GMA Network Incorporated at Super Radio DCBB, sinasala ang bawat panayam at kailangan na may approval ng mga news manager. Para kay Arnold, hindi makatarungan ang mga paninira at akusasyon ni Mayor Vico laban kina Julius at Corina dahil nakakaapekto raw ito sa industriyang kinabibilangan nila. Giit ng GMA Integrated News Anchor, ang akusasyong ito laban kina Babaw at Sanchez ay tila di makatarungan. Hindi lamang sa dalawa kundi sa buong industriya. Hindi ito para ipagtanggol ko ang dalawang mamamahayag sa paninira ni Sotto, kundi ang maproteksyonan ang buong industriya ng pamamahayag na kinukuhanan ng impormasyon ng publiko. Nahaharap kami ngayon sa malaking hamon pagdating sa kredibilidad. Nandyan ang social media na pilit sinisiraan ng mainstream media at mas pinaniniwalaan pa ng marami. Pakiusap pa niya kay Mayor Vico, Mayor, huwag ka nang makisawsaw sa mapanganib na panahon dahil sa sarili mong interes na politikal. Nasa demokrasya tayo
at may karapatan ang sinuman na marinig ang kanilang panig. Yun na nga yung mismong sinasabi ni Mayor Vico, pinaririnig niya yung kanyang panig. Talaga naman to si Arnold Clavio. Ang questionin mo, ang makapanayamang kalaban mo sa politika ay pagsikil sa karapatan ng publiko sa impormasyon. Parehas tayo ng layunin na magkaroon ng malinis na gobyerno, pero huwag mo namang isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. Binanggit mo pa na pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor pero wag na tayong maglokohan. Sa huli, tinanong ni Arnold si Mayor Vico tungkol sa nalalaman nito sa propesyon nila, nina Julius at Corina. Humingi rin siya ng respeto mula kay Mayor Vico dahil trabaho lamang at walang personalan ang pagsasalita niya tungkol sa isyong pinagpipistahan ngayon. Sabi ni Arnold, ano ang alam mo sa profesyon namin, Mayor? Ano ang gray areas na binabanggit mo? Gusto kong malaman. Balik ko sa iyo, ito, Mayor. Huwag na tayong maglokohan. Talaga? Wala ka bang district engineer sa Pasig City? Wala ka bang kongresista? Wala ba siyang insertions? Wala ka bang flood control projects? Wala ka bang bids and awards committee? May trabaho ka. May trabaho rin kami. Respeto, walang personalan. Yan po ang pahayag nito pong si Arnold Clavio para po kay Mayor Vico Sotto. Mukhang super sakit ang nararamdaman ni Arnold Clavio dahil nako-question ang integridad ng journalism industry sa kasalukuyan dito po sa ating bansa. Pero alam po ninyo, yang pong mga alegasyon ni Mayor Vico Sotto ay mukhang hindi po yata bago. Ako personally, alam ko po ang sitwasyon. Wala po akong papangalanan. Pero nung pulis po ako, mga maliliit lang naman ang mga reporter, tabloids reporter. Alam nyo po ba, ang diskarte ng mga yan, pupunta sa police station, manghihingi po ng pangkape sa mga chief of police. Ako mismo nagbibigay. O Randy, sasabihin sa akin ng boss kong na mayapa, iabot mo dyan sa labas. Ayoko nang makausap yan. Aabutan ko ng 500 pesos, minsan 1,000 piso. O ganun po yung nagiging kalakaran. Kaya wag kayong magmalinis. Hindi ko po sinisiraan ng industriya na inyong pong kinabibilangan. Pero marami po sa inyo ngayon, kasama sa industriya ninyo, ang umaamin sa mga ganyang pagkakataon. Isa po dito, itong si Morning Coffee Tots. At mamaya babalikan po natin yung pahayag dito ni Christian Esguerra. Ito po ang panulat ni Morning Coffee Tots, in English. Pero gamitin na lamang po natin si ChatGPT para mas maunawaan po ng ating mga manonood ng higit, itagalog po natin. Ipatranslate po natin kay ChatGPT ang kanyang panulat. I-follow po ninyo itong si Morning Coffee Tots kasi marami po tayong matututunan dito. Napaka magaling ang kanyang mga panulat. Okay? Translate this in Tagalog. Ayon po sa kanyang panulat, eto na. Hango po ito sa panulat ni Morning Coffee Tots at sa kanyang mismong eksperyensa bilang kabilang nga sa industriya ng journalism. Basahin po natin in Tagalog. Komentaryo, ang Vico Sotto expose, masusing pagsusuri sa krisis sa etika ng Philippine Broadcast Journalism. Ang korupsyon sa ilalim ng lahat. Pinag-usapan na ito ng paulit-ulit ng mga analista. Hindi ako isa sa kanila. Ang maibibigay ko ay pananaw ng isang taong nakapasok sa industriya. Nandoon ako noong dekada 90. Nagtatrabaho sa broadcast at sapat na ang nakita ko para malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Ang practice ng bayad na panayam, hindi ito, ulitin ko po yung pagkakabigkas ko, ang practice ng bayad na panayam, hindi ito nakatago sa mga libro. Isa itong bukas na lihim. Alam ng lahat, ngunit iilan lang ang umaamin. Pwedeng bilhin ang isang panayam. Minsan, nakapaloob sa ad spots. Minsan, tahasang inaabot sa ilalim ng mesa. Nakita ko mismo sa sarili kong mga mata. Kaya Arnold Clavio, ito, kasama niya sa journalism industry ang nagsasalita. Tuloy po tayo. Ngayon, gusto kong linawin, hindi ko sinasabi na tumanggap ng pera sina Corina Sanchez o Julius Babaw. Wala akong personal na kaalaman sa kasong ito. Kung totoo man o hindi, iyan ay para sa mga investigador na tukuyin. Pero, ang masasabi ko, base sa karanasan ko ay umiiral pa rin ang ganyang kalakaran. Noong huling halalan, tumulong kami sa isang kandidato sa pagkasenador na magkaroon ng mas maraming exposure sa Bicol. Hindi ko babanggitin ang pangalan.
Ang maitatala ko lang ay buhay na buhay pa rin ang parehong setup. Bakit hindi? Para sa ilang broadcaster, ang halalan ay higit pa sa coverage. Ito ay pagkakataong kumita ng dagdag. Ang DPWH connection, isang sapot ng korupsyon. Kaya malakas ang tama ng expose ni Vico Sotto. Naglabas siya ng screenshots ng mga veteranong broadcaster na sina Corina Sanchez at Julius Babaw habang ini-interview ang mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya. At sumabog sa social media ang tanong niya, bago pumayag ang mga kilalang mamamahayag na interviewin ang mga kontratistang may koneksyon din sa politika, hindi ba nila tinatanong ang sarili nila, sandali, bakit handa silang maglabas ng 10 milyong piso para lang ma-interview ako? Matindi ang timing. Ang mga kumpanya ng Diskaya, Alpha and Omega, General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction, at St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation ay malalim ang ugnayan sa Department of Public Works and Highways. Pasok sila sa top 15 contractors, nakakuha ng halos 100 billion pesos halaga ng flood control projects mula 2022. Aba, wala pa rito, hindi binanggit ni Morning Coffee Tots yung mga kontrata sa panahon ng Duterte administration and even sa Aquino administration. Mismo si Marcos umamin sa SONA na may ghost projects. May mga namatay sa pagbaha habang nilalantakan ng pera. At nang tanungin ni Babaw ang mga Diskaya tungkol sa kanilang breakthrough, hindi man lang nila itinago noong nag-DPWH kami. Suportado ito ng mga dokumento. Nasa kontrata si Sara Diskaya bilang authorized rep ng Alpha and Omega. Hindi lang isa o dalawa, taon-taon. Ang mga ganitong pattern ay hindi basta lumilitaw, nakapaloob ito sa mismong sistema ng korupsyon. At ang media nagagamit para linisin ang imahe. Economics ng broadcast corruption. Simple lang ang ugat, pera. Maliit ang kita ng mga mamamahayag sa Pilipinas. Ayon sa NUJP, 44% ay kumikita lang ng 15,000 pesos kada buwan. Ang ilan, 5,000 pesos lang, sapat lang para mabuhay. Kaya uulitin ko po yung sinasabi ko sa inyo, hindi po ito alegasyon. Ito po ay base sa aking karanasan bilang pulis. Na nung ako po'y pulis pa, ako mismo ang nag-aabot sa ilang tabloid reporters ng halagang 500 o 1,000 piso. At meron pang ang pagkakataon, ako mismo aawitan ng isang reporter. Bibigyan ko 200, 100 pesos, tuwang-tuwa na. At ito, sasabihin ko sa inyo. Alam nyo ba na pinicture ako nung ako po'y nag-top sa board examination? Hindi ko nababanggitin ang mga reporter at istasyon na nag-picture po sa akin. Ako po'y kanilang binalita. Alam nyo ba ang kapalit nun? Simpleng pag-awit. Binigyan ko ng tig 5,000 piso ang dalawang reporter na nag-picture sa akin sa isang istasyon na hindi ko po papangalanan. Yan po ang mga personal kong karanasan kung gaano kakurap meron sa sistema ng journalismo sa ating bansa. Ituloy ko po ang binabasa ayon po dito kay Morning Coffee Tots. By the way, baka magtaka kayo, bakit kayo nagbigay ng 5,000 piso o 10,000 piso doon sa dalawang reporter? Ako po ay nabigyan ng 1,000,000 piso. Kaya inawitan po ako ng reporter para lamang i-cover nila yung aming event sa Manila Hotel. Tuloy tayo rito. Kapag may nag-abot ng pera, napaka-akit. Nakakakita na ako ng rate cards. Isang lumabas para sa Rated Corina ang nagsabi. Standalone story, 450,000 pesos para sa 8 hanggang 10 minuto kasama ang host at CEO. Saya segment, 350,000 para sa 5 hanggang 7 minuto na may charity angle. Omnibus segment, 250,000 pesos para sa 3 minuto. Ihambing mo iyan sa 10 milyon na binanggit ni Sotto. Kahit sinabi niyang hindi eksakto ang halaga, lampas 20 beses na nakapaskil na rate. Ibig sabihin, may mga special package na hindi nakasulat para sa high-stakes sanitization, ang bersyon ng media ng paglalaban ng maruruming pera. Ang banta ng libel, matapos questionin ni Vico Sotto ang integridad ng panayam at ipahiwatig na nagbayad ang mga Diskaya ng hanggang 10 milyong piso, mabilis ang tugon ni Corina Sanchez at ng kanyang kampo, banta ng cyber libel.
i-clarify lang natin mga tol, wala naman pong pagbabanta si Corina Sanchez from her, kasi ang nagsalita lang naman yung kanyang programa, hindi naman po si Corina Sanchez. Iniulat ito ng malalaking outlet, kabilang ang pahayag ni Corina at ng kanyang kampo na tinawag na libelous at nakasisira sa reputasyon ng personal at rated Corina. Sabi nila, kahit sinabi ni Soto na hindi eksakto ang halaga, sapat na itong ituring ng paninira kaya't posibleng pananagutin siya sa ilalim ng cyber libel law. Sa Pilipinas, kilala ang cyber libel bilang sandata ng pananakot. Pinalawak ang definisyon sa Republic Act 10175 at madalas gamitin para takutin at patahimikin ang mga kritiko kasama na ang mga mamamahayag. Sa halip na magsiwalat o mag-imbestiga, ang naging depensa ay laging legal intimidation. Napalayo tuloy ang usapan mula sa korupsyon papunta sa korte. Kapag nakalimutang mag-imbestiga ang journalism, ang investigative journalism sana ang hindi natitinag ng pera. Pero dito, bihira kailangan ng kalayaan, resources at suporta ng newsroom. Kadalasan, wala nito. Tinawag na itong mafia ng PCIJ, isang sindikato, media corruption na parang organized crime. At nakikita natin dito, imbis na himayin ang yaman ng Diskaya, ang koneksyon nila sa DPWH o ambisyon sa politika, naging pop pieces ang panayam, parang campaign ads. Etika versus economics, isang mali na pagtatapat. Ano ang tugon ng industriya? Mahina. Una, inamin ng kampo ni Sanchez na may bayaran talaga. Ikinumpara ito sa regular ads na dumadaan sa network. Pagkatapos ay umatras, itinanggi ang 10 milyong piso at nagbanta ng cyber libel. Pero hindi mahalaga ang eksaktong halaga. Kung 10 milyon man o 450,000 pesos, pareho lang ang prinsipyo, kompromiso sa integridad ng pamamahayag. Diretsyong sinabi ni Professor Danilo Arau, hindi pwedeng magsabay ang journalism at endorsements. Dapat may linya. Sa ngayon, wala. Ang maduming lihim ng broadcast industry. Sa mga taon ko sa radyo, again ito pong binabasa ko ay panulat ni Morning Coffee Tots. Hinihikayat ko po kayong i-follow ang kanyang Facebook page na meron pong 47,000 followers. Ituloy po natin ang pagbasa. Sa mga taon ko sa radyo, masasabi kong pangkaraniwan ito. Ang bayad na content ay pinapalamutian bilang lifestyle features, public service o charity segments. Minsan, may kasamang package, radio plugs, TV exposure, social media, pati print picture. Lahat para magmukhang kagalang-galang ang mga kahinahinalang tao. Legal sa papel, pero malinaw ang layunin. Umiiral ang disclosure kuno, pero sadyang pinapalabo. Mas malaki ang problema, ibinebenta ang kredibilidad. Sina Sanchez at Babaw nagsimula bilang mamamahayag, ang reputasyon nila ngayon ang mismong produktong ibinebenta. Sistemikong korupsyon at pagbulok ng demokrasya. Ipinapakita nito na ang korupsyon ay hindi lamang sa gobyerno, umiiral ito sa iba't ibang sektor. At kapag ang mamamahayag na dapat ay bantay ng bayan ay kasali, ang demokrasya ang talo. Gumastos ng mahigit 1 bilyong piso ang mga Diskaya sa laban nila kay Soto at sa pagkaalkalde. Okay? Edit, sa ilalim ng batas sa eleksyon ng Pilipinas, pinapayagan lang ang isang kandidatong alkalde na gumastos ng 3 piso bawat botante kung may partido at 5 piso bawat botante kung independent. Kaya mahalagang siyasatin kung paano gumastos si Sara Diskaya sa nakaraang halalan. Bakit walang nag-uusap tungkol dito? Hindi galing sa wala ang perang iyon. Malamang mula sa mga kontrata sa DPWH. Ang media blitz nila ay pagbili ng kredibilidad gamit ang reputasyon ng iba. Ginawang money laundering machine ang journalism. Landas, pasulong, transparency at accountability. Ano ang dapat gawin? Una, tanggapin ang totoo. Sira ang economics ng media. Kailangan pumili ang networks, pera ba ngayon o kredibilidad bukas? Hindi pwede ang parehong sabay. Dapat may malinaw na disclosure rules. May harang sa pagitan ng ad at editorial at higit sa lahat, sapat na sahod para sa mga mamamahayag. Kailangang magising ang mga manonood. Dapat alam ng tao ang pagkakaiba ng balita at bayad na promo. Sa ngayon, hindi nila alam, kaya kumalat ang Diskaya interviews. Pinagkatiwalaan nila ang host, ginamit ang tiwalang iyon. Personal na pagninilay sa kasabwatang industriya.
Hindi ko maikakaila na naiintindihan ko ang tukso. Nakita ko ang mga kasamahan kong piniling mabuhay kaysa manatiling prinsipyo. Sino ba naman ako para humusga kung may mga bayarin at pamilyang umaasa? Pero alam ko rin ito. Ang pagtanggap sa realidad ng ekonomiya ay hindi nangangahulugang pagsuko sa korupsyon. Noon, ang broadcast ay para sa public service. Paglipas ng panahon, naging entertainment. Paglaon, naging negosyo. Ngayon, integridad ang may bayad habang korupsyon ang may kita. Hanggat hindi nababago ang balanse, mananatili ang problemang ito. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ginawa ni Vico Sotto. Hindi lang niya tinuligsa ang dalawang broadcaster, binuksan niya ang kurtina ng buong sistema. Hindi komportable, oo, pero ito ang tanong na dapat itanong. Sa isang demokrasya kung saan ang impormasyon ang kapangyarihan, ano ang mangyayari kapag naibebenta ang impormasyon? Alam na natin ang sagot. Nararanasan natin isang kulturang politikal kung saan ang pera ang bumibili ng lehitimasyon. Ang korupsyon ay nagkakapalit ng kredibilidad at ang tiwala ng publiko ay itinuturing na isang produkto sa merkado. Panulat po ito ni Morning Coffee Thoughts. At dito nakita natin mga tol kung anong sistema meron po sa journalism industry. Other than doon sa mga binanggit ko po sa inyo na aking personal experiences. At meron pong pahayag dito si Christian Esguerra na tingin ko meron talagang mga punto. Panoorin po natin ang vlog na yon ni Christian Esguerra kung saan pinupunto niya talaga na mukhang issue po ito ng etiketa, no, ng mga journalist. Panoorin, balikan po natin ito. Maganda po yung mga sinambit dito ni Christian Esguerra. Walang kumpay, no? Walang habas. Kailangan talaga ng isa siguro yan, lifestyle check. Problema, daming tatamaan. Okay. Ito, may mga nagre-request, pag-usapan daw natin itong vlog ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez tungkol dito sa mga Diskaya. Approve! Pag-uusapan natin yan bukas. Ang dami kong opinion dyan, no? Ang dami talaga. Baka umabot tayo ng 3 oras. Okay? Dahil tinuturo po natin sa klase yan. Meron po tayong subject na hinahawakan sa UST. Ang title po ay Journalism Ethics. At itong nakita ko po, dahil hindi ko naman napanood ng buo dati yun. Nakita ko lang yung mga clips ngayon, nagsusulputan. Ang dami ko nakita ang ethical issues doon sa interview ni Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez dito sa mga Diskaya. Ako wala akong personal animosity with either of them. No? Wala akong issues personally dito kay Julius Babaw, dito rin kay Corina Sanchez. Pero ang dami ko nakitang ethical issues pagdating po sa journalism dito sa kanilang mga ginawang interview. Unang-una yung atake ng interview. Kaya maganda nga nagsalita itong si Mayor Vico Sotto. No? Kaya saludo rin tayo dito kay Mayor Vico Sotto. Dahil isipin nyo, no? Nag-post siya, kung nakita nyo, shinare ko po sa Facebook page ko. Talagang i-call the spade a spade. Hindi lang ako sigurado rin sa binabanggit niya na halaga na binayad daw para doon sa interview. I wouldn't know. Pero yung ethical issues na obvious. Unang-una, bakit mo interviewin yung mga Diskaya bago mag-eleksyon? Obviously, gusto lang i-promote yung mga sarili nila. Number 2, okay? Hindi pwedeng palusot yung, hindi, ano lang naman to, lifestyle interview. Ito yung binabanggit ni Mayor Vico Sotto. Pero makikita nyo, yung binabanggit ni Mayor Vico na gray area, palusot po yun no? Kaya hindi mo maiwasan na isipin ng mga tao na kumita yung mga vloggers na yan. O nabayaran doon sa interview na yun. Again, we wouldn't know dahil sila na makakasagot nun, ano? Yan ang problema sa ganyang kalakaran. Hindi mo alam kung nagkapalitan ng pera. Magkakaroon ka lang ng hinala, hindi po ba? Kasi ang kita dapat ng mga yan doon sa viewership, hindi po ba? Kung masyadong maraming nanood, milyon-milyon yata yung nanood, I don't know, no? So, nag-monetize yung episode na yun ni Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez sa social media. Yun ang kita nun. Pero kung kumita pa sila lalo, kunwari, binayaran sila ng mga Diskaya para interviewin sila, lalong napaka-unethical po nun. Next point naman doon, yung atake ng interview. Kung ikaw, respetadong journalist ka, at gusto mo talaga silang interviewin, dapat at the very least probing yung mga questions. Hindi pong alam-ya. Naalala ko sa interview ni Julius Babaw, alam nyo, kung dun po sa mga sumusunod sa sports, no? In particular sa boxing. Si Stephen A. Smith, meron siyang interview dati dito kay Floyd Mayweather. At yung binaparada, no? Binabalanda, binibida ni Floyd Mayweather yung kanyang car collection, yung kanyang mansion. Tapos si Stephen A. Smith, na talagang manghang-manga. Tapos alam mo, mesmerize siya as an interviewer. Tapos, yung mga tanong niya, napaka-softball, napaka-patronizing, etc. Naalala ko yung interview na yun ni Stephen A. Smith dito kay Floyd Mayweather. Dito sa interview ni Julius Babaw. Dito naman sa mga Diskaya. Diba? Nandun ka na Sana diniinan mo na yung tanong. Diba? Naitanong naman kahit pa paano, although medyo malamya. Although hindi naman kilala si Julius Babaw bilang isang hard-hitting journalist, no? Yung mga nagki-question pa nga kung journalist siya at all, no? Journalist naman siya, no? Si Julius Babaw. At ngayon, news reader dyan sa Samba, TV5. Pero again, no?
Sorry sa mga colleagues natin, you have to be discriminating naman. Kung alam niyo nagagamit kayo sa mga ganyang interviews, medyo hinay-hinay naman. Sabi ko bukas pa yung topic Natriga tuloy ako. Discuss ko na no? Don't worry, i-discuss pa rin po natin yan bukas. Yun lang, no? Kasi binabanggit ko na po ito sa inyo dati, no? Ito nga yung gusto ko rito sa plataforma na ito, no? Kasi kung nandun pa ako sa mainstream media, ang daming restrictions, hindi ko pwede i-discuss to openly. Pero ngayon, that I have full control over my channel, dito sa platform na ito, of course, our bounds, no? Our limits, journalistically. Pwede natin pag-usapan itong mga bagay na ito, no? Kasi hindi pwedeng nagdi-discuss tayo, nagko-condemn tayo ng mga maling gawi dun sa mga ginagawa ng mga tao sa pamahalaan, ng mga tao nasa kapangyarihan. Pero magbubulag-bulagan tayo dito sa mga questionable practices at the very least ng ating mga kabaro, ng ating mga kasama sa industriya. At yun, ako na magsasabi sa inyo. Ang daming question dun sa interview na yun sa mga Diskaya. Hindi ba? Well, yan ang problema. Binabanggit ko po sa inyo yan dati. No? Meron po kasi rin pagkakaiba yung isang journalist at saka isang simpleng content creator. So ikaw, ang utak mo pang content creator lang. Gusto mo lang mag-monetize. Ito mga dinidiscuss it doesn't matter. Wala to, di ba? Pero ikaw, journalist ka. Alam nyo, ito pinagkaiba ng this is what separates journalists, real journalists, from any other profession. Alam niyo po, pag pumasok kayo sa industriya ng pamamahayag, kunwari, nag-graduate kayo sa journalism school, summa cum laude ka man dyan, pagpasok mo sa industriya, hindi ibig sabihin tanggap ka na Hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na isa na akong full-fledged journalist. Hindi po. Kasi by the very nature of this job, kailangan mo talagang buuin yung credibility mo over time. Over time. And how do you build your credibility as a journalist? You build your credibility with a stable, steady, compelling, and solid body of work. Hindi pwedeng nakagawa ka ng magandang mga report for 1 year, a few months, okay, full-fledged ka na. It's a continuing process. Binubuo mo yung credibility mo. Diba? Papunta ka ng papunta, papalapit para mabuo mo yung credibility mo. Itong mga discussions na ito, applicable po ito dun sa mga talagang seryosong journalists. Pero, unfortunately, hindi naman po kasi lahat ng mga nasa industriya na ito they think that far, no? Baka hindi naman ganun kalalim mag-isip, medyo mababaw, it doesn't matter to them, diba? And sa akin lang, kung talagang seryosong journalist ka, I'm speaking in general, no? This thing should matter to you, should matter to us. At tipong, ito pa, papatulan ko ba itong isang kausap ko na? Yan, real talk yung sinasabi dito ni Christian Esguerra. Ang punto lang kasi dito, mga tol, hindi pangkaraniwang vlogger itong si Julius Babaw at saka si Corina Sanchez. Di sila ordinaryong host ng isang programa. Sila ay nabibilang sa journalism industry. At ang ine-expect po ng tao sa kanila, yung mga sinasabi dito nitong si Christian Esguerra. Pero nakita nyo naman, napanood naman siguro ninyo yung interview nila kay Sara Diskaya. Hinayaan lang nilang magsalita na magsalita. Wala man lang pagsusuri. Sa bagay, sabi nga ni Julius Babaw, more on lifestyle daw yon, more on inspiration. Kung paano mula sa pagiging mahirap hanggang sa pagyaman. Pero ang malaking katanungan, bilang isang journalist, hindi nila sinuri paano narating talaga ng mga Diskaya ang ganong kalaking kayamanan sa kasalukuyan. O hanggang dito na lamang mga tol. At maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa ating programa. At para kay Arnold Clavio, bakit ka nasasaktan? Nagtatanong ako. O, lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, shoutout po sa inyong lahat, and see you always. Bye for now mga tol.